po. So, eto, definitely kayo ang mag-prepare ng instruments. Walang prepared instruments. Okay? Ito muna natin. So, meron tayong dalawang klase ng patient. We have multigravida and priming. Kapag sabing priming, first. Multi, marami na. So, sinong kinoconsider na priming? So, first at saka, minsan kapag second pregnancy, considered pa rin siya as priming. Kasi, masikip pa. Kinakat pa natin. So, kinoconsider siyang priming in the sense na sa set na iaano natin. Sa instrument na ipiprepare natin. So, yan. Kailangan sterile ang field. Para maging sterile, gagamit tayo ng cover. Yung inner cover, tsaka yung outer cover ng gloves. Tapos po, meron tayong mga pang-pick up. Wala tayong pang-pick up. May pick-up forceps tayong ginagamit, which is the ovum. Alam niyo yung ovum forceps? Yung malaki na bilog, yung dulo. Malaki na may bilog. hose Ay, na yan. Yes, ma'am. Parang kapag may O, that is Ovum. Okay po, pag may O, ovum forceps. So, pag priming set, pag sinabing priming set, anong ano niya? Consist of scissors. Pero kapag Tweezers. Tissue forceps. Tissue forceps. It's either may teeth or walang teeth, it's okay. As long as tissue forceps. kapag hindi ko lang dito binabawas flat forceps. Needle holder. Middle holder. Pero, di ba makakadaba siya? And I-encourage na natin yung Flat forceps. Kelly forceps. Ken. It's either Kelly straight or Kelly curve. Kahit anong available po pwede. Candy. Any of these. Pare-pareho yan na Kelly. Curve or straight, it's okay. Ano ang difference nila para ma-distinguish ninyo pagdating sa area? This is needle, this is Kelly. or depende kung Short yung needle mo. Shorter yung Nozzle niya. nozzle niya. Shorter yung mouth niya. At saka makapal. makapag-breastfeed. Okay? Wala ba tayong needle? Wala needle. Meron dito sa cabinet. Difference ng needle at Kelly. Yung nozzle po, mas makapal po yung needle. Okay. Makapal yung isa. Nasa ng needle, nasa ng Kelly. Needle. Kelly. Needle, Kelly. Okay? Alam na ang difference ha? Yes, ma'am. Pag magkakahalo, alam nyo pa rin. Needle, Kelly. Kelly. Okay po. Ito, nakaganyan yan dapat. And, pag tinouch nyo siya, laging gumamit ng pick-up forceps. Yung ovum forceps na tinatawag. Ilan na ito? Di ba dapat Pwede. pag i-deliver natin yung plastic? Tapos, ano to? Cord clamp or umbilical clamp. So, nakabalot to ng plastic. Tama? Yes, ma'am. Pero hindi mo siya ilalagay sa tray with the plastic. Paano ang technique ang gagawin dito? Inuhulong lang, ma'am. Okay, that is what you call dropping technique. Punit, hulog. Kapag hindi ka sure, punitin mo, kuhanin mo si pick-up forceps at kuhanin mo Paano nilolong sa supot. Okay, nilolong mo siya. Kung natatakot kang i-drop siya. Kapag i-drop mo siya, hindi siya mababa. Dapat medyo mataas. Para pag gano'n. Okay? Kailangan din natin ng syringe. It's either 5 or 10. 5 or 10. Hindi tayo magamit ng 3cc sa pagpapaanak. Saan po ginagamit si syringe? Anesthesia. So definitely kulang ang 3cc na anesthesia. So kailangan mo is 5 or 10. Kasi hindi enough si 3cc. Pati si syringe po, dropping technique. Ganun po siya, no? Hindi siya
Hindi mo siya hahawakan. At hindi rin matatouch ng cover mo yung table mo. Ano yung, kapag, halimbawa, nag-oxy ka na, Delicate. tapos sinanong ka, ayan. Gloves. Check na muna yung, Minsan naglalagay tayo ng gloves dito kapag doktor ang mag-a-assist. tapos tayo na yung Oo. Pero kapag hindi, minsan, pero kung okay na lang, ay, ovum lang yung nakita ni ate. Okay. Thank you, ate. This is the ovum, ha? Pero mas malaki pa dito ang pickup. Mas mahaba siya. kapag ano lang talaga, Tapos, may mga OA na staff. Totoo. May mga OA na staff nagpapaserve ng gloves. Meron kaming isang OA na staff nagpapaserve ng gloves. Paserve ako ng gloves. Paano mo isa-serve yung gloves? hindi kasi basta kung normal naman, pero hindi agad. Naka-gloves ka, hindi. Naka-gloves. Pag naka-gloves ka, tama. Parang pag wala kang gloves. Definitely hindi yung papasok. Labas lang. Stereo na yung kapag hinawakan ko. Pag po nag-serve kayo at wala kayong gloves, i-open. 10 years na. I-open yung ganun, ha? Para pumasok. Pag walang gloves, ganyan. Kapag may gloves kayo, ganyan. Pero i-open ninyo, why? Para mag-ano. Ganyan po mga pag walang gloves. Pag may gloves, May gloves. Pag wala. Sa loob. Ate, dito ko. kasi meron talagang mga iba na talagang nagpapaserve ng gloves. Meron naman yung okay lang sila ng magsabi. Ayun. So, ayan, palabas na daw si baby. Kasi na yung magpapaanak nga eh. Anong position ng mama? Pag manganganak? Litotomy. Ano ba yung litotomy? Nakatayang. Okay. Nakakayang saan? May table. Yung sa patong. Hindi pa. Hindi pa namin pinapataas yung sweldo. Nakaano lang siya. Kayang ganyan. Sandies. Ganyan. So, anong gagawin after? Palabas na si baby, andun na yung ulo. So, meron tayong ano ha, yung isa mag-a-assist sa delivery. Isa mag-circulate, assist. Yung naka-assist po, hindi siya naka-sterile gloves. Naka-clean gloves lang. Pero kapag kung sino yung actual na magpapadeliver, siya yung naka-sterile gloves. Bakit po? Bakit si assist naka-clean gloves? Si actual naka-sterile gloves? Yung clean gloves po sa ano po, sa mga gamit. Sa mga gamit, yes. Sa mga gamit, kung kapag may kailangan si mama, yun. Pero kapag si sterile, so sterile ka lang. Hindi yung kapag may hiningi, ikaw ang tatakbo. Hindi. No. Kapag ikaw ang nag-actual, diyan ka lang sa pekpek. Instrument at pekpek ka lang. Huwag kang tatakbo-takbo. Ay, kailangan ko na ganito. Sabi nung ano, pupunta ka, no. Mag-utos ka. Utusan mo ko, ma'am, kailangan daw ng ganito. Ano po? Kapag sterile ka, please, refrain from from roaming around. Kapag nangangawit ka, dyan ka lang sa tray, nakaganyan. Kasi sterile lang tray mo. Pag nangangawit ka, gumanyan ka sa tuhod ni mama. Okay lang. Basta eto ang nasa tuhod. Ako. Wala kang ibang pwedeng hawakan kundi the baby, the vagina, and the instrument. Lahat yan consider unsteady. Yun lang ang sterile natin. Okay po? Yes, ma'am. Nasaan na si Mami Zoraida? Magpaalaktan na kan. Itinuro mo ma'am yung paanong paglagay na pag-prepare ng Well, ganito. Na wag nilang pag naghulog pag naghulog kayo ng mga nakakuan na kailangan. Dropping technique. Ganyan. Huwag ninyong hahawakan ha. Kahit yung napkin, at saka wet wipes, corset din nyo yan.
mayroon tayong pick up forceps doon. Sample. Ubong forceps to. Hindi pick up. Assuming. Mas mahaba siya eh. So, ganyan. Tapos, pag nagsuserve kayo, lahat nakahawak. Naka-force yan. Although, hindi naman yung ideal yung ginagawa nila kaganyan. Oo, hindi siya ideal. Kaya, tapos yung mga chromic 2-0 ang gagamitin. Ang pagbukas din yon ganito rin pagpulog. Kahit itong cord, Lahat ng nakapak. oo. Sana meron Yan. tayong ano. Tapos itong cord clamp din, ganyan, naka-cluster din yan. Mayroon tayong makikita. Wala tayong needle. Wala pa tayong chromic. Wala. Para sa charge ng needle. Meron sa taas? Absorbable yung one na yun. Kahit ano, basta needle mo. Kahit anong needle. Kaya para matry lang nilang mag ganito ng Meron needle. sa taas. Needle holder. Mag-clamp ng needle sa needle. Kunin mo, asan si Rosita? Wala daw siya Asan, makita. asan yung pan? Kunin mo yun. Kunin mo yun. So, ang cord clamp natin ay ihuhulog na ganyan na. Huwag nyo hahawakan kasi sisigaw yung midwife. Hindi na stereo. Tapos, pag naka-gloves kayo, huwag kayong kung saan pupunta. Kailangan ng napkin sa naka-gloves kayo, pupunta kayo. Ayan. Ito ang pagbukas. Ayan. Yan, ihulog nila. Yan. Huwag niyong hawakan. Ngayon, expired na. Then, sila naman ang nagsusunod. Hindi naman tayo pwede. Nagpapaano lang. Ngayon, ang gagawin natin dito. Nagpapaganyan lang. Tara. Tutuloy din. Kasi mayroon naman tayong pan na Nagpapacharge lang sila. dalo na sila. Ito ang Magpapaano pa? Nagpapasar pa ng gloves yun na. Hindi mo pa siya na-try. hindi ko. Ay, hindi ako nagpapasar Ah, ng gloves yun. Pwede yan hawakan. Excuse me. Pwede yan hawakan na. Hindi Promise. Gloves ko na nagpasanti. After na ka ma? Win! After peso. Gloves ko na. Ang kupay na padasa. Nalilinti ka. Ito, kung paano magtahi pa ganyan. Tsaka yung pag-clip ng needle. Minsan, nagpapa-ano kasi sila niyan eh. Diba dapat makalang? Tingnan, kita, 3/4, yan yung ginawa ni ma'am. 3/4 tapos nakatayo siya ha. Nakatayo siya. Napansin niyo, nakatayo yung Tayo din maganon yan. nakatayo siya. Tapos imagine mo lagi na ikaw na magtatahi. Na dapat ganyan. So, hahawakan natin yan. So, imagine Kung na gusto ng ganito ko ipapasok. So, pag nakabaliktad yan, paano mo ipapasok, di ba? So, kapag nag-charge kayo ng needle, lagi mong isipin, paano ba ako magtatahi? Kasi soon, di ba? Midwives are the best. Yes. Sa suturing. Promise. Bumibilib ako sa mga midwives. Nurses don't know how to Dahil nurse. Yes. We don't have hindi, nagtatahi ako sa wound care lang. Nung nag-wound care na ako, mami. Pero as nurse, hindi kami allowed magtahi. Kami lang, ako, may special lang ko sa wound care training na nagtatahi kami. Kaya bumibilib ako sa mga midwife, ang gagaling nyo na magpahi. Kaya nga eh, Buddhista. Tapos, ang pagpapaanak ganito. Crowning. Yan na, labas na. Ngayon, pag ilabas mo yung bata, dapat. Okay. Butin mong ganyan. Down. Up. Up. Tapos, ulit na baby cry. Pag umiyak na. May lampin dito na nakaabang. I-feel mo yung pulsation. Kasi yung pulsation dito, mararamdaman. Take note, pulsation po. Check the pulsation before Mag-clamp. Saan tayo? 1 in. Saan may clamp. Lang po yan. Tapos, email. Nails, tapos Siyempre, wala na yung pulsation. Ay.
Bakit? Para hindi sasabog yung dugo. No. Pag minilk mo, stay put ka lang. Once ang imi-milk ka, I-curve dito. Yung curve, dapat pag nag-click, it should be away from the patient para hindi, pag ganyan, maipit yung whatever. Yung toy-toy ng bata. So it should be away. I-clap mo. And then you're going to cut. Okay. Scissor. Ganyan. Huwag niyong hintayin yung wife na sisigaw ang ay, scissor! Wala. Kasi ang panik. true. So, ganyan. Tapos, nandiyan na yung bata. Pag naputol, madalhin na ninyo doon sa baby care. Kunyari, naputol na. Well, pero dahil ito, hindi ko siya naputol. Ayun yung Pagpalagay mo. Pagpalagay. Assuming, Nandun na. Tapos, nandito yung nakaklamp pa rin yung placenta dito niya. may placenta ba sa mga? Mali. Ayan, placenta. Di ba dito yung placenta? Parwarin nyo, do not push and pull. Huwag ganyan-ganyanin ito, hintayin ninyong lumabas. And search for the signs of placental separation. 4 yan. Placental separation, ano po? Sulat ninyo. Para alam ninyo kung kailan lalabas Signs of placental separation, tinatanong yan inside the DR. Tinatanong yan lalo kapag first time ninyo. Signs of placental separation. Tapos, ibaba na ninyo ito. Pero be careful with the forceps not to touch the basic or the tape, yung timba. Kasi sterile pa rin, kunwari. Then prepare. But check if the fundus of the mother is firm. Kasi pag relax yan, pagkatapos ng placenta, duduguin. Sansandukan is Dapat tumigas. 2 parts of the placenta. Naintindihan ninyo? Yes, ma'am. Ang preparation ng multi is simple lang. Isang scissor, Ayun. isang forceps at saka isang ganito. Walang ganito. Ito ay purpose ng Priming. anesthesia. Anesthesia, yung lidocaine. Nandun siya. Akala ko, ayaw may anak, pinalabas ko yan sa mother. Case ko siya. Dalawa silang magkapatid. Ay, nino ang isip. Okay. Again po, ano ang signs of placental separation? Kahit isa, walang makakapagbigay sa akin. Hello. Hindi pa na-discuss sa inyo. Yung 9 abnormalities. Okay. Signs of placental separation, nakinig po lalo UDH, nagtatanong talaga sila. Promise. Una is a sudden gush of blood. Anong ibig sabihin nun? Andyan na yung blood. Kung kanina patak-patak or konti lang, ngayon talagang bubuhos na yung blood. First is the sudden gush of blood. Next is the lengthening of the cord. Nakita mo na yung cord is humahaba na. Okay? Third is the globular shape na yung kanyang fundus. That's the 3 signs of placental separation. Nasaan yung ating forceps? Kapag po naiwan na si placenta at saka si cord, di ba nakaganyan yan? Kunyari si mami to ha. Kunyari si mami to. Ganito po ha. Iaano nyo po yan, i-coil nyo yan. I-coil yan, hindi nyo yan nakayaan na nakalaylay. Once na nakaano, wala ba tayong? Ilang beses ako kayo? Hanggang sa nandito na siya. Hanggang sa nandito siya at ganito po ang paghawak niya. Ano bang mas maganda-gandang mas ipipili? Ang iksi naman kasi. Kunyari, naka-coil na yan na ganyan, no? Tapos nasa dulo na. Ganyan ang paghawak niya, ha? Hawakan mo yung dulo ng forceps mo. Ato po. Opo. Ganyan. Oo. Hindi mo siya pwedeng pwersahin. Maano yan.
mapuputol, makakat. So yan, up, down, hugot ng konti, up, down, hugot ng konti. Okay? Hanggang sa meron ng signs of placental separation. Okay po. Nakaganyan yan ha, ulitin ko. Nakaganyan po yan at ganyan ang paghawak niya. Huwag po puwersahin. May force pero hindi super forceful. Dahil mapuputol si cord. Paano mag-cut ulit ng cord? May technique po yan ha. Kunyari, nag-milk ka once lang mag-milk ha. Pag milk mong ganyan, kunin mo na kagad si forceps and clamp. At pag yan, pinutol mo, take note, pag pinutol mo yan, hindi ka basta-basta kukuha ng scissors, para putulin. May proper way po for handling this one. Bakit po? Baka kasi ang maputol mo is yung pututoy ng baby mo, o kaya daliri ng baby mo, or toenails ng baby mo. So para iwas ganon, i-support mo pa rin yan. Nakaganyan dapat ang kamay mo. Para in between, dito ka pututol. Ganyan po sa aqua. No? Ganyan po. Ito pala, dito tayo sa ganyan. Lahat is may technique. Hindi po pwedeng puputulin ko agad po. In any way I want. Puputulin ko. Hindi po. May technique yan. Proper handling ng cord para maiwasan ang pagkaputol ng any parts ng baby. Remember, malikot. Malikot yung mga yan. So, kailangan ganyan po. Para hindi mo, ganyan ha, nakaano siya. Oo, nakaipit. Nakaano siya sa yung daliri mo. Para mararamdaman mo, ay eto na. Pwede ko nang putulin. Kasi kapag wala dyan yung hands mo, pwede mong maputol kahit ano. Baka mamaya pati si mami masugatan. Okay? Take note of this one. Nasaan na si baby natin? Nakawawa naman yung ating baby. Once na lumabas si baby, ulitin ko, kagaya na sinabi kanina ni ma'am, stimulate crying. Paano mag-stimulate ng crying? Rub. Rub. Ay, rub. Rub. I-rub mo siya. Sa likod. Sa back. Hanggang sa umiyak si rub mo ganyan. Oo. Kahit yung fist mo, ipang-rub mo. Actually, isang assist, isang magpo-cord care. So, si magpo-cord care, siya yung mag-rub doon sa to. Okay, andito na. Kuha na natin si baby. Cord care. Kunyari siya magpo-cord care. Saan ba? Ikaw yung cellphone mo. Okay, paano mo hahawakan si baby from here? May proper handling din po yan. Support the back. Support the back. Ano pa? Parang football. Ganito po ang paghawak sa paa ng baby. Ganito yun. Tingnan nyo lang kung paano. Tingnan nyo kung paano. Hindi. Ganyan na ha. Hindi ganyan. Baka dumulas. Naka-ipit po. Naka-ipit. So kapag kinuha mo yan kay mami, ipit. Dalhin sa timbangan. Pagkatala sa timbangan, pumunta sa cord care table. Nandiyan na si baby. Anong unang gagawin? Linisin si baby. Mama Jo, sa inyo, oil bath kayo? Oil bath din. Ayun. So, kuha ka na. Baby oil. Ayan, naka-prepare na yan. Kung para sa baby, naka-prepare na po lahat ng gagamitin mo. Ano ang mga i-prepare? Baby oil, lampin, cotton, Cotton balls. Nappies. alcohol, 70% alcohol, Alcohol. Damit. dami. Hindi tayo nagdadamit usually kasi unang yakap tayo. Diaper. Diaper.
Kailangan na yun ng Suction, pag suction, ano ang suction eh? Selected. Selected ang suctioning. Nagsasuction tayo kapag hindi umiyak si baby. Para sa ano? Ano pa? Anong ni-inject sa mga babies? EPA and vitamin K. Para sa ng vitamin K? Avoid bleeding. Hepa B? Para hindi ma-contaminate ng Tama, di ba? Kaya nga Hepa B. Nilulukan tayo. Si Ma'am talaga manlulukan. Okay. So, vitamin K, ilang cc? 0.1. vitamin K 0.1 cc vitamin K. Saan i-inject? Right. Sa regs. Bastos lateralis. So, saan yon? Dito. Dito sa front. So, wag kayong matakot ha. Na i-inject yung buong needle. Anong gagamitin natin needle? 1 cc. 1 cc syringe. Walang gagamit ng 10 cc or 5 cc or 3 cc. Walang gagamit nito ha. 1 cc syringe ang gagamitin natin. Vitamin K 0.1 BIM. So, ang ibig sabihin, insert mo lahat ng needle. Hindi. Okay? Pagka-insert mo, anong gagawin mo? Aspirate. Pag nag-aspirate kayo, please hawakan nyo ang needle, ha? Yung dulo, ha? Huwag mag-aspirate ng one hand. Kasi there's a possibility mahugot nyo din si syringe, lalo't likwat ang mga babies. So, 1 cc vastus lateralis, ay 0.1 cc vastus lateralis, aspirate, tapos give IM. diretso mo. Diretso. Dapat mabilis tayong kumilos pag tayo nagko-cold care. 5 minutes, tapos na siya. Dahil kailangan natin ang unang iyakap within 5 minutes. Okay po. Ano sa kabila? Kung vastus lateralis, vitamin K, dito, ano sa kabila? Hepa B. Ilang cc? 0.5 cc using the 1 cc syringe. Again, IM. IM vastus lateralis, same pa rin. Insert mo ng buo. Okay lang. Okay lang. Okay lang yun. Basta vastus lateralis. Ang pang-importante, magbigay mo yung dalawa. Okay. Hepa and vitamin K. Okay po. So, oil bath naman pala tayong lahat. Oil bath, buhusan mo siya ng Baby oil. Tapos, okay, ewan ko sa kinamamajo kung anong gamit nila, kung cotton balls or ano. Pero sa amin sa UG, kung ano yung lampin na nandyan, yun ang pinapupunas namin para mabilis. Kasi pag cotton, hindi, tsaka naiiwan. Ay, dumidikit. Dumidikit sa baby. So, parang ang dugyot ng tingnan. Ayan na, dish, wipes, kung pwede. Nagre-request tayo minsan ng wipes. Lalo pag sobrang dumi ng baby. Pag sobrang dumi ng baby, nagwa-wipes. Tapos yung dito niya, dito sobrang dumi. Puro blood to. So, be sure na i-cleanse niyo siya, ha? Ano pang gagawin niyo sa baby after cleaning? Itimbang. Ano tawag doon? Electromine. Inner canthus. To outer canthus. Ano nga po? Anong tawag doon? That's what you call the Creed's prophylaxis. Creed's prophylaxis. Opo. Creed's prophylaxis po ang tawag doon. Creed's prophylaxis, yung paglalagay ng eye ointment. Para saan daw yon? So may prevent na AIDS, STD? Para sa To prevent from infection. Sa infection pa rin siya. So, inner canthus to Outer canthus. outer canthus. Ano pang gagawin kay baby? Dito.
both on head. Measure the head. Ano tawag sa measurements na yan? Head circumference. Ano tawag sa dyan? Sa measurement na kukunin mo sa baby? Anthropometric measurement. So, anong kinukuha sa anthropometric measurements? Head. Head circumference. Paano? Saan banda? Dito. Around dito sa forehead. Forehead. Saan nakatapat? Dito sa nostril. Dito po sa kilay. Ito, above. Just above the kilay ang pag-measure ng head. Anong susunod sa head? Chest. Chest. Saan? Sa may heart. Sa may nipples ng baby. Nipples ng baby mo itapat ang chest circumference. Next. Abdominal. Saan banda? Puso. Navel. Navel. Just above the navel. Hindi sa navel mismo kasi mame-measure mo pati yung clamp. So just above the navel ang abdominal circumference. Ano next? Height. Length. From where to where? Head to toe. From head, top of the head to the dito po sa heels. Pero just be sure na i-straight mo si baby kasi naka-curl up yung kanilang ano. So i-straight mo yan para makuha mo yung proper length ng baby. Okay? Head to toe. Ma'am, paano kapag may kapot saksidanum? What is kapot saksidanum? What is kapot saksidanum? Lapot-lapot. Lapot-lapot is the vernix caseosa. What is kapot saksidanum? Ano nangyari sa head niya? Pahaba. The cone shape of the head is the kapot saksidanum. Ma'am, paano kung may kapot? Dito mo kahanan sa forehead. Sa forehead. Sa dulo ng forehead. Okay. Para makuha mo yung length ni baby. So, tapos na lahat siya. Ano nang gagawin mo? Diaper. Ay, meron pang isa. Wait. Ano pang hindi niyo pa nagagawa? Yung weight. Wait. Nauna tayo sa iyo. Ano pala? Ano pa? Meron pa kayong hindi nagagawa sa kanya? Kailangan yung pangalan niya. Lalagyan. Ano? Vital signs. Tutusukin mo yung puwet using that thermometer. Bakit? Para malaman kung may To check the anal patency. Para ma-check ang anal patency niya. Kung may butas or wala. Sino ang hindi mo igaganon? Kapag may econium na siya. Obviously, may butas kasi tumaki na. Diba? So, kapag may meconium na, huwag mo nang i-check ang anal patency. Pero definitely, pag wala, i-check mo yung anal patency bago mo siya ilagyan ng diaper. So, kapag may diaper na, may cover na yung ulo, give to mommy unang yakap. Paano po magkaunang yakap? Ay, don't forget the name tag Name tag dito sa paa mo ilalagay. Sa paa po ilalagay ang name tag. Baby boy. name tapos time. Name, baby boy, tapos yung apelido niya, and yung time and date ng kanyang delivery. Unang yakap, paano unang yakap? Padapa sa dibdib ni mami. Nakabra si mami. Ang gagawin. Tatanggalin. So, kailangan yung mga mag-labor room, pagpasok pa lang ng mami, nakabra ka ba? Alisin mo na yan. Okay? Nakabra ka ba, mother? Opo, ma'am. Pakialis po.
Walang papasok sa delivery room na may bra. Okay po? At be sure naka-expose yung breast ni mami. Pero wag mo namang... Okay, magpaalam ka, mami. Expose ko yung dede mo, ha? Kasi yung baby mo andito na. Okay? Pinigyan ng permission sa mami, no? Inform the mother na i-expose mo yung dede niya. Mag-refuse po. Hindi po pwede. Ma'am, kailangan po kasi unang yakap. Okay, so ganyan po, padapa. Kaya usually, hindi, before, nagsasaction tayo, right? Sa lahat. Ngayon, hindi na dahil sa unang yakap, lumalabas ang discharges ni baby. Kaya, padapa sila. Padapa sila because of the skin-to-skin contact na nakadapa, lumalabas na yung secretions ni baby. Okay. Ano ang signs na dapat na i-report mo na hindi okay si baby? Hindi umiyak. Ano pa? Yellowish. Or yung iba yung color. Yung, ang tawag niya? Minsan kasi normal sa kanila nag-yellow. Ay, Ano ang dapat? Respiratory. Ano meron sa respiratory? Pag masyadong mabagal huminga or sobrang bilis huminga. Or kaya kapag nadinig mo siyang paghinga niya may visa siya, may rouse, may ruckles, i-report mo. Okay po? Kasi pag ganun, dapat is-action natin siya. Okay? Support pa rin yun na nabilang ng trabaho. Yes, support pa rin. Ngayon, question. Sinong sisigaw ng baby out? yung doctor, ma'am. Yung nag-actual. Yung nag-a-assist po. Kasi si actual busy na yan. Si assist nakatayo lang yan dyan. Nag-aabang. Ma'am, siya po ba yung naka-clean glass? Naka-clean glove si assist. So si assist, pag andyan na, nakikita niya nang lumalabas yung ulo, nakabantay na yan sa relo. Para sa Okay? Ma'am, when po siya sasagot? Yung labas na hanggang paa? Pag lumabas na hanggang paa, pag nailabas ng ganyan, ganito po, mountain baby ha, kapag ano ha, pag magpapaanak kayo. Hawakan mo. Dito ha, dito ang hawak ka sa chin. chin. Hindi sa leeg. Ay, sa chin. Sa chin po. Sino ba nag- Sa chin po. Pag leeg po. Nabakal? Natayin mo sa leeg. Yun yung sabi ko, Hindi mo siya pinatay sa cord. Ano? Hindi nyo alam ko eh. Dito sa leeg yung sa chin. Lalo kung bago-bago ka, naku baka mahulog ka pa. Nasa kal pala. Kasi hindi na nainak. Kaya pala abnormal yung respiratory. Kaya barber kasi sinakal mo pala. Okay, sa chin ha. Ulitin ko po. Sa chin, kapag nag-a-assist kayo na palabas yung ulo, Two fingers. chin at saka sa dito sa baba. Hindi siya lulu. Ma'am, paano po pag lalabas na po? Pag lalabas na rin po yung arm niya, paano po? Wala na, hindi dadma na yun sa'yo. Ang importante lang is yung ganyan. Ay, ganun Kasi pa kapag rin. sinalo mo yan, ganyan na yan. Tapos, parang automatic na mag-slide na tong isang kamay mo papunta sa paa. Ay, Kapag kasi nakahawak ka na, hindi mo na kailangan mag-isip. Nag-automatic na yung katawan mo na yun ang gagawin. So, ganyan. Sa una, ganyan. Pero pag andyan na, ganyan. So, hindi importante sa atin ang kamay. Kundi yung paa lang kasi kapag inano mo yung paa, babagsak na yan.
So, assist ka. Kung ano yung lumalabas, nag-a-assist yung isang kamay. Pero mabilis na yan. Kapag lumabas ang ulo, diretso na yan lalabas. Ma'am, yung nag-actual ba siya din po yung magkakat ng cord? Yes po. Yung nag-actual, siya yung magkakat ng cord, siya yung mag-email. Siya din yung magkakalabas ng placenta. Si cord care ang magpapaiyak. Si Asis, anong gagawin ni Asis? Sisigaw lang. Prepare po na. Hindi, ang mag-prepare ng gamit, ikaw na actual. Kasi before pa, kailangan naka-prepare na yan. Pinasok mo pa lang sa delivery room si Mami, naka-prepare na kagad ang gamit. Ikaw ang mag-prepare na lang. Si Asis, kapag may kulang lang na gamit. Si Asis, sisigaw yan. Baby out. Si Asis, kapag, ay, pengi ako ng betadine. Ano pang gagawin ni Asis? Kukuha ng BP ni mother. Pagkalabas ng placenta, anong unang-unang gagawin ni Asis? Check the BP. BP lang po. Ba't po tayo nag-check ng BP? Kasi may certain medication tayong ibibigay postpartum, which is the Metergine. So, ang Metergine, kapag mataas ang BP, hindi natin binibigay. Okay? Pero pagkalabas ng placenta, sisigaw na kagad ang nurse. Give oxytocin 1 ampule. Para saan ang oxytocin? Para sa contraction. Oxytocin, IM natin. Depende sa doktor. Doctor mo. Sa Metergine. Oh, ma'am. So, depende sa doktor na Oh. Kasi, tsaka sa institution, yung isa, palumabas din. nagbibigay na. Pero yung BP, lagi tayo nag-check. Kayo po. Kapag sinabi nilang yun, mag-inject ng oxytocin, Metergine, magbibigay kayo. Pero dapat kuhanin nyo ang BP bago magbigay ng Metergine. Ma'am, yung Metergine yun anong size po? 1 1 cc. ampule. 1 ampule. Tsaka sasabihin din naman nila. IM. Oo, Aspirate, ma'am. Hindi. Aspirate. Oo, basta IM tayo, nag-aspirate tayo, ha? Basta IM po, nag-aspirate tayo. Walang nagbibigay ng IM na hindi nag-aspirate. Paano man pag auto-disable syringe yung gamit, hindi na? Or mag-aspire? Mag-aspirate ka. Kasi yung auto-disable na syringe, kapag na-push mo na lahat, at saka lang siya hindi mag-aanap. Nakakita na kayo ng syringe na gano'n? Yes, yung naglalak kasi siya, ma'am. Yung naglalak siya. Pero kapag naubos na yun, pag na-push mo na lahat yun, at saka siya maglalak. Hindi pwede sa government hospital mag-gastos. Kasi one-time use siya. Kapag na-push mo na siya lahat, automatic yun, hindi mo na makikita. Putol na siya. Kaya okay lang na mag-aspirate ka pa. Tapos po, remember, bago ka magbigay ng medicine, bago ka magbigay ng medication kay mother, kunyari, sinabihan ka, magbigay ka ng Metergine, magbigay ka ng oxytocin. Tanungin mo si mami, ha? Ma'am, may allergy ka ba? May high blood, may asthma, may allergy ka ba sa seafoods? Ganyan. Sa itlog, sa dairy, gano'n. Tanungin mo siya, ha? Kapag sinabi niyang meron, i-report mo muna bago ka magbigay ng medication. Kasi there are some instance na may allergy sila, tas nagbigay ng medication, lumalabas yung allergy nila. So, sinong masisisi doon? Tayo. Okay po? So, bago ka magbigay ng medication sa mother, always ask, Ma'am, may history ka ba ng asthma or allergy po? Okay po? Ano pang gagawin after? Ni actual. Kunyari, tapos na, nakapagtahi na si midwife. Or tapos na lahat. Aftercare. Paano linisin si mami? Go. Paano maglinis ng mami?
Buhusan ng water. Again, there's proper way of cleaning. Hindi po tayo naglilinis ng ganyan. Linis tayo back of the palm. Ganyan po. Hindi ganyan ha. No. We do like this. Ay, Yung back ng palm natin. Bakit daw? Kasi ito nagamit. Kasi ito, Mas malinis. minsan sobrang dumi niya, puro blood. So, ito medyo malinis pa. At saka yung stimulation daw. Kapag ito, minsan ni-stimulate si mama. So, kailangan ito. Bakit daw? Wala namang pong way of rubbing. Wala naman. Basta ano. Pa-clean natin siya. Tapos, lagay na ang diaper. Tapos, paano na natin siya? Straight na. Straight na. Tapos na ang trabaho natin. Sino hindi katapos ng trabaho? parang nilinis lang. Actual. Dahil siya ang maglilinis na instrument. Si Actual ang maglilinis. Okay po. So, may tanong pa po. Pwede kayo mag-try ng mag-ano? Ano yun? Pwede kayo mag-try na Nag-suture kami dati mag sa sponge at saka sa chicken skin. sa chicken. Masarap mag-suture. Nurses don't have that one. Only midwives. Totoo. You can try na mag-ano. Yung mga hindi pa alam mag-charge ang needle. So, bali ilang instrument lahat po dito sa table. Isang scissor, isang corset, isang needle corset, isang tissue folder, saka Kelly curve, at saka Kelly flat. Hindi na usually. Kapag may Kelly curves na, Huwag ng Kelly flat. Hindi. depende pa rin sa institution. At saka yung ano ma'am, yung logo. Yung ovum hindi rin. Pangkuha. Ano yan? Ano yung nakasasaw sa team? Yes. Ano yung green na yun? Ano yung green na yun? Sterilized liquid. Sidex. Sidex yun. Pang disinfect yun. Kaya siya nakasawsaw. So yun yung ginamit namin ngayon pag nagtutuli kami ng Oo. yung forceps naman na pinaparang tuli. Yung green green liquid. Multi-set, tatlo lang ha. Pag multi-set po, scissors. Nasa yung scissors ko? Nasa ba yung ano ko? Yung scissor mo. At saka, sana si cord clamp natin kanina. Ayun. Ayan. Pag multi-set, ayan lang siya. Set. Multi-set. Ayan. Yan lang siya. Pag premium na, Yun yung kanina. Yung kanina. Always mong tatandaan, pag primary kasi magtatahi ako. Ano bang kailangan ko pag nagtahi ako? Ano bang kailangan ko? So, kailangan ko syempre ng scissors, ng needle holder, tsaka ng tissue forceps. Kailangan ko din syempre ng pangtahi. Pag multi-set, malaki na to. Ito lang ang kailangan. Okay, so lagi mong tatandaan, ano ba to, kailangan ko bang wakwakan to or hindi? Anong tawag doon? Pag ginupit? Episiotomy. Episiotomy. Pag repair Episiotomy. Pag primary or second baby, kailangan ng episiotomy. So, kailangan kong mag-repair. Kailangan kong magtahi. Anong gagamitin kong pangkat? Siyempre, kailangan ko ng Season. kailangan ko ng needle holder. Okay? So, yun lang ang tatandaan ninyo. Ano ba yung pasyente ko? Anong kailangan ko? Tatahiin ko ba or hindi? Para hindi na malimutan yung mga instrument. Anong kailangan ko pag nagtahi ako?
Yun lang siya. Tatlo lang naman yun, ma'am. Scissor, needle holder, at saka tissue. Tissue corset. Siyempre, kailangan mo doon ng Needle. Ng chromium 2 cm. dapat ganyan ha, nakaganyan dapat ang ating mga instrument. Para maganda. Charasa.